Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa magawa ng mga apostol. Mahal na Teopilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayan siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasakasama pa nila sa kanyang tinagubilinan sila, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na nagtatagal at bibinyagan kayo ng Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama ni Jesus ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo na Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at hanggang dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y inakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaki na kaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo naririto't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan, siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ng Panginoon ng Diyos, hatid ang tambuling malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinansusuob. Purihin ng Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya ay papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggong dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan, iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghilista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapala sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatunga ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ngayon po ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. Bago po ako mag-sermon, may ginawa ako. Ano pong ginawa ko? Pinatay ko na yung kandila, yung Paschal candle. Traditionally, mga kapatid, pinapatay po ang Paschal candle kapag ka-Ascension Thursday. Hindi, mind you ha, hindi Ascension Sunday, kundi Ascension Thursday. Sa lumang kalendaryo, ang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon ay Thursday. Pero minarapat na ilipat ito ng simbahan ng Linggo. So mga kapatid, bakit po pinapatay ang Paschal candle? Hindi nyo na po ito makikita bukas. Yun pong imahe ng nabuhay na Kristo, atin na rin pong itatago. Bakit po? Sapagkat kamukha po ng kapistahan, si Kristo po ay hindi na nakita ng mga alagad nung siya'y natakpan ng ulap. Hindi na natin siya nakikita hindi na natin nakikita yung kanyang katawan ngayon. Ano? Ito pong kandilang ito, puti. Traditionally, mga kapatid, ang paliwanag ng simbahan, ang wax nitong kandilang ito ay sumasagisag sa dalisay na katawan ni Kristo nung siya'y muling nabuhay. Kailan uli lalabas ang kandilang ito? Kapag ka may binyag at kapag ka po mayroong patay. Bakit? Kapag ka may binyag, ipinapaalala sa bata na siya'y muling isinisilang. Ang kanyang katawan ay nagiging dalisay, kamukha ng katawan ni Kristong muling nabuhay. Ang pangako ni Kristo sa kanya, "Ikaw ay kapatid ko, anak ka ng Diyos, at kapag ka nanatili ka sa akin, ikaw ay mabubuhay na muli." Yun po ang sabi, mga kapatid, sa Gospel. Kapag ka nabinyagan at nanampalataya, siya ay maliligtas. Ngayon, mga kapatid, kapag ka po meron pong patay, makikita niyo, bukod sa lambong, bukod sa Biblia, at bukod sa krus, meron po itong Paschal candle na katabi. Bakit po may Paschal candle? Kasi pinapaalala sa mga kaanak at kapamilya ng mga yumao na itong bininyagan na ito nung matagal na panahon na, halimbawa nabuhay siya ng 98 years, hindi mababago ang pangako ng Diyos at hindi ito mababali. Kung siya'y namuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, ang pagkabuhay na kinamit ni Kristo ay kakamtin din niya. Kaya nga po mga kapatid, sa rito po ng misa sa patay, meron pong pamamaalam ang pari. Ano po ang sinasabi ng pari? Sa paraiso, magkikitang muli tayo. Samahan ka ng mga santo. Kahit na may nauuna, tayo rin ay magsasama-sama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. The solemnity of the Ascension reminds us that our true home
is not here on earth, but in heaven. Kaya nga po mga kapatid, may magandang paalala, yun pong dalawang lalaking nakaputi na biglang sumulpot nung si Kristo po ay umakyat sa langit at natakpan ng ulap. Ano ang sabi nitong dalawang lalaking nakaputi na ito? Pagka po sinabi natin loosely, anong tinitingin-tingin nyo dyan? Yung umakyat na yan, babalik uli yan. If we read between the lines, mga kapatid, tandaan po natin mga kapatid, ang mga anghel kapag ka nagpapakita, may gustong ipagawa. Halimbawa, si Zacarias, nagpakita si Gabriel sa kanya. Anong gusto niyang gawin? Ni Zacarias, maniwala si Zacarias na siya'y makakaanak. Si Maria, pinagpakitaan ni Gabriel. Ang sabi ni Gabriel, ikaw ay magiging ina ng Diyos. Tatanggapin mo ba o hindi? Si Jose, pinagpakitaan ng anghel sa panaginip at sinabi sa kanya, itakas mo yung mag-anak mo. Ibig sabihin, kapag ka nagpapakita ang mga anghel sa Biblia, lalong-lalo na sa bagong tipan, meron silang gustong ipagawa. Ang gustong ipagawa ng dalawang anghel na ito dito sa mga alagad, wag lang kayong tumunganga na nakataas, nakatingala. Wag lang kayong nakanganga dyan. Binigyan na kayo ng halimbawa ni Kristo, naturuan na kayo, tapos na yung kanyang turn. It's your turn now to follow His example so that you can go up to heaven like He was taken up or like He was raised up to heaven. Mga kapatid, gising pa ba kayo? So, ito po mga kapatid ay isang catechetical sermon. Kung mapapansin niyo po mga kapatid, hindi ako nagbigay na ibang example, puro paliwanag ito. Alam niyo po, kami mga pari, minsan hesitant kaming magpaliwanag ng ganito kasi tinutulugan lang kami. Kapag ka po, minsan makita niyo ibang mga kapatid na pari, nagpapatawa lang, nagjo-joke, nagkukwento para hindi kayo makatulog. But once in a while, ito po yung pinarinig ko sa inyo, ipinaliwanag ko sa inyo para maintindihan ninyo yung ginagawa natin sa misa at yung pagkakaintindi na natin sa banal na kasulatan. Ang sabi po ni St. James, mga kapatid, work on your salvation with fear and trembling. Iniligtas tayo ng Diyos. Pag tinanong ka ng kapatid na protestante o ng isang born again, ikaw ba'y ligtas? Anong sagot nyo? Ligtas na ba kayo? Ligtas na. Hindi naman, ligtas na ako. Pero ibig sabihin, kapag kaligtas na ako, yung pagliligtas sa akin ng Panginoon, may bunga yan, yung mabuting gawa. Kapag ka hindi natin pinahalagahan, halimbawa, yung regalong bigay sa atin, halimbawa, binigyan ka ng damit, binigyan ka ng payong, pero yung payong, hindi mo naman ginamit kapag ka umuulan at umaaraw, wala ring epekto sa iyo yun. Ganon din ang kaligtasan, mga kapatid. Ito'y ibinigay ng libre ng Panginoon sa atin. Lahat tayo niligtas niya sa krus, once and for all. Pero kung hindi natin i-apply ang kaligtasan na ito sa ating buhay, ito'y masasayang at hindi rin tayo magbe-benefit sa kaligtasan na iyan. Sana po mga kapatid, ang pangarap natin ay hindi lang manatili dito sa lupa. Kasi dumadaan lang tayo. Meron tayong pupuntahang tahanan at yun ang tahanan ng ating Ama kasama si Kristo na umakyat sa langit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Mga kapatid, dumalangin tayo sa Panginoong lagi nating kasama at namamagitan sa Ama. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa ating simbahan, upang buong sigla nilang ibahagi ang mabuting balita, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga nasa larangan ng pamamahayag at sa iba't ibang paraan ng pagpapahayag, upang lagi nilang ilahad ang katotohanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga inang gumagabay sa kanilang mga anak sa pananampalataya, huwag nawa silang manghinawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating natitipon ngayon, upang maganap natin ang misyong ipalaganap ang mabuting balita, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga yumao, upang makaakyat sila sa langit nating tahanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoong Hesukristo, nagbalik ka sa iyong Ama upang ipamagitan kami sa Kanya. Dinggin ang aming panalangin sa iyong pamamagitan bilang aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha pakundangan sa pag-aakyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan
At ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklop sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na aukuin sa lupa ang ginawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon, upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ang pinto ng aakyatan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Hesukristo sa mga alagad matapos na siya'y mabuhay na muli, ipagkaloob nawang siya'y magpakita sa inyo ng may awa sa paghuhukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong nananalig sa lumuklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos Ama ay makadamanawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan, alinsunod sa pangako niya magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.